Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1081 hanggang Kabanata 1090. Kabanata 1081. Tumango si Elaine sa Jack's reminder and chimed in, tama. Hindi ka makakain ng marami. Nako, mahal. Napakabango ng karne na ito, ngunit hindi tayo makakain ng sobra-sobra nito, bulong ni Ben habang nilulunok niya ang kanyang laway. Lahat, halika at maupo na kayo. Hindi na kailangan ng anumang formalidad. Jack nakangiting sabi sa mga masters ng Branch family. Lahat tayo ay miyembro ng White family at, sa tama, ginagawa tayong isang buong pamilya. Dapat mag-enjoy ang lahat kapag uminom tayo mamaya, okay? Oo. Tama si Young Master. Nakaupo ang lahat na nakangiti at nagsimulang uminom. Pagkaraan ng ilang sandali, Jack pumaling kay Lancelot at sinabing, nga pala, Lancelot, okay lang ba ang lahat sa mga pamilya ng Branch? Ipaalam sa akin kung may dapat gawin. Hindi ako masyadong pamilyar sa sitwasyon sa mga pamilya ng Branch. Ibinuka ni Lancelot ang kanyang bibig habang nag-aalangan siyang magsalita ng hayagan at likas niyang sinulyapan ng iba pang mga master ng pamilya ng sangay. Parang gusto nilang magsalita pero natatakot silang magsalita. Jack agad silang inalo nang makita ang mga reaksyon nila. Huwag kang mag-alala, magsalita ka lang ng bukas. Hindi ko sasabihin kahit kanino kaya hindi mo kailangang mag-alala masyado. Natahimik si Lancelot ng ilang segundo bago siya nagsimula, Young Master, paano ko ito ilalagay? Ang mga pamilyang Branch ay palaging sumusuporta sa pangunahing pamilya. Maging ang karne ng halimaw na hayop na kinakain mo ay nanggaling sa mga hayop na nahuli natin sa kagubatan. Iniaalay namin ang aming buhay buwan-buwan, nagsusupply at nagpapadala ng karne. Bukod doon, nagbibigay din kami ng masiglang damo. Ito ang mga bagay na ibinibigay namin at tinitiyak namin na ibinibigay namin ang mga may magandang kalidad. Kami ay tunay na umaasa na ang pangunahing pamilya ay magiging mas matatag. Huminto si Lancelot dito, sumulyap sa karamihan, at idinagdag, sa totoo lang, wala ito dahil lumakas ang pangunahing pamilya, at kontento na kami sa pagunlad ng pangunahing pamilya. Kung ganoon nga ang kaso, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Jack nakasimangot at nagpatuloy sa pagpupumilit sa bagay na iyon. Sumagot si Lancelot. Gayunpaman, ang pamilyang puti ay bihirang nagmamalasakit sa aming sitwasyon pagkatapos itong lumaki nitong 2 taon. Hindi lang nila kami iniwan ng ilang martial enhancement resources, kundi humiling pa sila ng higit pa. Tumango rin ang matandang may puting buhok na si Chad. Oo. 50% lang ang kailangan naming ipadala sa umpisa, pero unti-unti itong tumaas sa 60 or 70% nitong mga nakaraang taon. Hindi kami nagreklamo tungkol sa anumang bagay, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, tinaasan nila ang aming kinakailangan sa 80%. Kung tayo ay mapalad na makakuha ng 100 masiglang damo, kailangan nating magbigay ng 80 piraso sa pangunahing pamilya at ang natitirang 20 ay maaari lamang itago para sa ating sarili. Kailangan mong ibigay iyon magkano? Jack nagdilim ang mukha ni face when he heard this. That went too far. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tumula sa mga pamilya ng sangay ay itinaya ang kanilang buhay at nagpunta sa kagubatan upang humanap ng masiglang damo at pagkain. Ngunit pinahintulutan lamang sila ng pangunahing pamilya na itago ang 20% ng kanilang nakuha. Lalong ayalalim ang hinaing sa kanilang mga puso kung magpapatuloy ito. Jack pinag-isipan ito bago siya time na nagtanong, alam ba ito ng aking ama? Kabanata 1082. Hindi namin alam kung alam ng amo ang tungkol dito at hindi kami nang ahas magtanong. Natatakot kaming makasakit ng damdamin ng iba kung nagtatanong kami ng napakaraming tanong. Ang matanda ay isa sa mga pinuno ng pamilya ng sangay. Nakakunot ang noo niyang wika at ang kawalan ng kakayahan ay nakasulat sa buong mukha niya. Maliwanag na natatakot sila sa mga pangunahing miyembro ng pamilya habang gustong makakuha ng mas maraming martial enhancement resources para sa mga pamilyang sangay. Sino ang namamahala sa mga bagay na ito? Tinanong Jack.
Si unang elder ang namamahala noong 50% ang kinakailangan. Ngunit kailangan niyang pangasiwaan ang iba pang mga bagay, kaya ang pangatlong elder ang inilagay sa pamamahala sa bagay na iyon. Umiti si Lancelot. Hindi nagtagal matapos siyang italaga sa pamamahala ng Martial Enhancement Resources, sinabi niya sa amin na nagpa siya ang upper management na itaas ito sa 60% natapos sa isang pulong. Tinabi niya na ang pangunahing pamilya ay umunlad ng maayos at marami sa kanilang mga kabataan ay nagkaroon ng mga tagumpay. Iniling sa amin na maging maalalahanin sa pangunahing pamilya at magsakripisyo ng kaunti pa. Tinabi rin nila na hahayaan nila kaming panatilihin ang ilan sa mga mapagkukunan pagkatapos na gumaling ang Panginoon ng pamilya. Tumango rin ang matandang may puting buhok na si Chad. Oo, at naunawaan namin ang mga paghihirap na hinarap ng Panginoon ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, pinakamahusay na pag-isipan ng mga mapagkukunan at hayaan ang isang maliit na bilang ng mga tao na magtagumpay, at iyon ang dahilan kung bakit walang nagsabi ng anuman. Nako, tumaas na naman ang dami hindi nagtagal. Ang isa pang matandang lalaki ay sumigaw, oo. Lang tao ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan nang tumaas ang kinakailangan sa 70%, ngunit pinatay sila ng lakatlong elder sa harap ng lahat. Talagang galit na galit siya na sinasabing walang konsiderasyon ang mga miyembro ng pamilya ng sangay at sinabi pa nga na dapat naming paglingkuran ang pangunahing pamilya. Ang mga taong ito mula sa mga pamilya ng branch ay halatang galit ngunit hindi sila nang ahas na sabihin ito ng malakas. Maaari lamang nilang hawakan ito dahil may mahigpit na pamamahala sa pagitan ng pangunahing at sangay na pamilya. May naisip tuloy Jack habang hinihikayat niya, siya nga pala, ligtas bang itinatago ng third elder ang mga napagkukunang ito pagkatapos na makolekta? Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang nangyayari. Seryoso siyang naghinala na ang walang tigil na pagdami ng mga resource submission mula sa mga pamilya ng branch ay hindi ideya ng kanyang ama, at ito ay ang aksyon ng third elder lamang. Ang ikatlong elder ay natakot na ang kanyang mga aksyon ay malantad, kaya naman pinatay niya ang mga labag sa kahilingan at siya, na epektibong napatahimik ang mga miyembro ng pamilya ng branch sa kabila ng kanilang galit. Bukod pa riyan, ang mga pamilya ng sangay ay malayo sa pangunahing pamilya, at mahirap para sa kanila na makarating sa pangunahing pamilya sa ilalim ng normal na mga kalagayan. Kahit na sila ay dumating, hindi nila maaaring makilala ang sinuman mula sa pangunahing pamilya. Bukod dito, natatakot sila na iyon ang gusto ng pangunahing pamilya at papatayin sila ng ikatlong elder, kaya't maaari lamang nilang pigilan ang kanilang sarili at matiis ito sa buong taon. Jack nadama na ang dahilan kung bakit sila makapag-ipon ng kanilang lakas ng loob at sabihin sa kanya ang nangyari ay hindi siya miyembro ng pangunahing pamilya bago ito. At nakatulong ito na siya mismo ang nag-imbite sa kanila na manatili para sa mga inumin at ibahagi ang anumang nasa isip nila. Ang mga Panginoon ng pamilya na ito ay malakas ang loob na sabihin sa kanya ang lahat dahil doon. Tinabi ni Lancelot, dapat matakot ang aming Panginoon ng pamilya na kung isang tao lamang ang ilalagay sa pamamahala sa mga bagay na ito. Maaaring maganap ang pang-hold up, kaya ang pangatlong elder ang namamahala lamang sa pagkolekta ng mga mapagkukunang ito. Kakailanganin niyang isumite ang mga mapagkukunang ito sa unang gingkang siya ang namamahala sa paglalaan ng mga mapagkukunan at paggawa ng mga account pagkatapos ng lahat. Jack nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig iyon, at lahat ay nag-click para sa kanya. Kabanata 1083. Ngayon, ang ikatlong elder ay hayagang nagsalita sa ngalan ni Lily, at kasabay nito ay ang mga chismes tungkol sa kung gaano sila kalapit nitong mga nakaraang araw. Tiniyak nito na si Lily at ang third elder ay nagtutulungan at may pananagutan sa pagkalason sa kanyang ama. Parang hindi lang iyon. Dapat ay nagtulungan sila sa paglustay ng maraming martial enhancement resources. Ang ilan sa mga master ng pamilya ng sangay ay medyo nataranta nang mapansin nila kung gaano katahimik Jack ay may seryosong ekspresyon. Ang isa sa mga elder ng pamilya ng sangay ay agad na inilipat ang usapan at sinabing, "Yang Master Jack, wag mo kaming intindihin. Tinasabi namin ito ng walang hinanakit para lang mawala ang mga bagay sa aming dibdib."
Nararamdaman namin na ang mga pamilya ng sangay ay kulang sa martial enhancement resources, walang higit pa riyan. Isa pa sa mga branch family master ang nagsabi, halika, uminom tayo. Young Master Jack, hindi namin pinaghihinalaan si Third Elder at First Madam, lalo na si First Madam. Asawa siya ng family master, kaya sigurado kaming hindi niya gagawin ang ganito. Natakot din si Lancelot Jack na gagalit at ang lahat ay talagang ideya ng pangunahing pamilya. Mabilis niyang itinaas ang wine glass niya. Oo, Young Master Jack, pinag-uusapan lang namin ito at hindi kami nangangahas na gumawa ng mga pagpapalagay. Bukod doon, ang pangunahing pamilya ay naging maganda at sa wakas ay isa na kami sa 8 pamilya ng Anino. Masaya kami na lumaki ang pamilya. Jack tumingin sa mga tao bago sinabi, huwag kang matakot. Inimbitahan ko ang lahat dito para marinig ko ang iyong mga alalahanin at pakiusap. Hindi ako sigurado kung bakit nakakolekta sila ng ganoon karaming martial enhancement resources. At hindi rin ako sigurado kung ito ang desisyon ng tatay ko at ng iba pang matatanda pagkatapos ng meeting. Itatanong ko ito sa ngalan ng lahat. Gulat na sabi ni Chad, hindi. Young Master Jack, kung tatanungin mo, magagalit talaga ang Third Elder at First Madam kapag nalaman nila ang tungkol dito. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari. Papatayin tayo. Tama, Young Master Jack, dagdag ni Lancelot. Kung tatanungin mo, at kung ito talaga ang desisyon ng lahat sa pagpupulong, hindi matutuwa ang Third Elder at sasabihin na nakipagsabuatan kami laban sa kanya. Gayunpaman, kung hindi ito ang desisyon na ginawa ng mga pangunahing miyembro ng pamilya at may nagtatago ng martial enhancement resources, magagalit din sila at magduruso pa rin Toeyo sa kapalaran na mapatay. Jack ngumiti at itinaas ang kanyang wine glass nang makita ang takot na ekspresyon sa mukha ng kabilang partido. Halika, itaas natin ang ating baso at tapusin ang inumin na ito. Ang grupo ng mga tao ay nagtinginan sa isa't isa na balisa, hindi alam kung ano Jack ay nag-iisip. Maingat nilang inubos ang alak sa kanilang mga baso nang nakita nila kung paano Jack natapos ang kanyang. Jack ibinaba ang baso at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Palihim kong tatanungin ang aking ama tungkol dito, at hindi ko ipaalam sa pangatlong elder at unang ginang ang tungkol dito. Natahimik ang mga miyembro ng pamilya ng branch nang marinig nila kung ano Jack sabi. Salamat, Young Master Jack. Tumenyas agad si Lancelot Jack with a sincere expression sa mukha niya. Master Lancelot, paano naman ito? Bukas, humanap ka ng lugar na ang pagtitipon pagkatapos ninyong lahat umalis sa pangunahing lugar ng pamilya. Dapat pumunta sa akin si Master Lancelot mag-isa bukas ng umaga. Ipapaalam ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon at maaari mong ipasa ang mensahe sa iba. Jack nagsalita sa mga tao sa silid, nahatulan at may katapatan, itatanong ko sa aking ama ang tungkol sa sinabi ninyo at malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang totoong nangyari. Hindi ko ipaalam sa Third Elder at sa iba pa ang tungkol sa planong ito. Talagang haharapin natin ang sitwasyon kung nilustay ng Third Elder at First Madam ang martial enhancement resources. Kabanata 1084. Kung gayon, Young Master Jack, nagpapasalamat kami sa iyong pagkaasikaso sa pagkilos. Sa katunayan, kailangan lang nating magreklamo at ipahayag ang ating sarili. Hindi na natin kailangan ng iba. Paliwanag ng isang matandang lalaki, maingat kaya. Ang pangunahing dahilan ay dahil walang ibang mga paraan. Sa katunayan, mayroon kaming mga kahanga-hanga sa mga pamilya ng sangay na may talento sa pagbot, ngunit kulang kami sa mga mapagkukunan. Maglakas loob na sabihin namin na ang mga materyales na mayroon kami ay talagang mahirap makuha at nagresulta iyon sa isang mabagal na pag-unlad ng kanilang martial level. Nako, ang magagawa lang namin ay tumingin ng may pag-aalala. Tumango rin si Lancelot. Gayon din ang angkop sa aming pamilya ng branch. Ang mga master na iyon ay hindi kumbinsido at nagre-reklamo sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, makakahanap sila ng mas mahusay na mga kayamanan at masiglang damo kung tumaas ang kanilang martial level. Wala kaming magawa para tulungan sila, nag-aalok lang ng mga salita ng aliw kapag nagdududa sila. Tumango rin ang maputi ang buhok. Totoo
Totoo yan. Nangako ako sa aking apo bago ako dumating sa oras na ito na handa akong sabihin sa mga miyembro ng White Mane family. Hindi ako umaasa, gayon paman, dahil hindi ko alam kung sino ang kakausapin o kung sino ang sasabihin. Takot ako. Pagkasabi noon, huminto ang maputing buhok na matanda at sumulyabyak bago siya magpatuloy. Kailangan kong magpasalamat kay Young Master Jack Perez sa paggawa ng ganoong kahilingan. Napag-usapan namin ito at nagpa siya na sabihin sa iyo ang aming mga alalahanin. Itinaas ni Lancelot ang kanyang wine glass at binigyan ng toast Jack, tinapos ang kanyang alak ng sabay-sabay. Nagsalita siya, Young Master Jack, bilang Master Inheritor ng White Family, pinarangalan mo kami sa pamamagitan ng pag-imbite sa amin sa hapunan. Kung sa tingin mo ay komplikado ang isyong ito, ayos lang kung wala kang sasabihin. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi namin. Jack, napaka-emosyonal nang marinig niya ang mga salitang ito. Tila nagkaroon ng malaking pagkakahati sa katayuan sa pagitan ng sangay at mga pangunahing pamilya. Kung hindi, ang mga lalaking ito mula sa mga pamilya ng branch ay hindi magiging ganoon kaitikot na ipahayag ang kanilang mga alalahanin at hindi rin sila magsasabi ng gayong mapagpakumbabang mga salita. Gusto talaga nilang sabihin Jack tungkol sa mga bagay na ito dahil talagang umaasa sila na may magsagawa ng hustisya para sa kanila at mag-aalaga sa kanila. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kanilang mga puso ay napuno ng takot-takot na hilingin ang galit ng kanilang Panginoon. Natakot sila na malaman ito ng Third Elder at Lily at magkagulo sila sa mga pamilya ng branch. Iyon ang magiging katapusan nila. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Jack ngumiti at ininom ang alak sa baso niya bago siya nagpatuloy, I'll try my best. Huwag mag-alala, gagaling ito sa lalong madaling panahon. Pagkakaroon ng mga bagong alituntunin na kapakipakinabang para sa inyo. Salamat, Young Master, Jack. Pahintulutan akong mag-toast sa iyong karangalan. Matinding naantig ang maputing buhok ng matanda sa narinig Jack paniniwala ni. Malinaw na kakaunti ang nakakaunawa sa kanila na mula sa mga pamilya ng sangay. Bago sila dumating, sila ay nag-alinlangan ng mahabang panahon tungkol sa pagsasabi sa kanya ng lahat ng nangyari. Natatakot ni Jack maaaring magalito magsinungaling sa kanila kahit papaano. Nag-alala din sila noon Jack ay matatakot sa Third Elder at Lily. Katulad ng Jack tunay na naging maalalahanin para sa kanila. Isang ideya ang naisip ni Lancelot habang dahan-dahan siyang nagsimula. Nga pala, Young Master Jack, ang Third Elder ay may mataas na martial level, at si Lily ang unang asawa ng iyong ama. Kailangan mong mag-ingat. Nung nanood ako ng game ngayon, parang hindi ka nagustuhan ni First Madam. Ang iyong pagbabalik at lahat ng nangyari ay masyadong biglaan. Natatakot ako na baka hindi ka nila masyadong matanggap sa puso nila. Kung tutusin, nakakita na sila ng maraming tao na nakikipaglaban sa mga digmaang sibil para lamang sa kapakanan ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, alam ko. Halika, inom tayo. Jack tumango. Nag-inuman sandali ang grupo ng mga tao bago unti-unting umalis. Kabanata 1085. Ang mga master ng pamilya ng sangay ay pumunta sa isang medyo liblib na pavilion at umupo doon pagkaalas Jack tirahan ni. Pagkatapos ay nagsalita ang isa sa kanila, lahat, sa tingin mo ba ay makakaasa tayo kay Young Master Jack? Nag-aalala ito sa akin dahil kababalik lang niya sa pamilyang White. Sa tingin ko, marami pa ang hindi matanggap sa kanya at baka magkalaban si Lily sa kanya. Else pa, hindi pa siya nakakapag-settle down. Sa tingin mo ba talaga? Matutulungan niya tayo? Nakangiting sagot ng isa pang matandang lalaki, hindi mahalaga sa akin kung matutulungan niya tayo o hindi. Nahirapan na siyang sabihin ang sinabi niya ngayon pero nagyaya pa siyang kumain para mag-vote. Itinago ko na ang aking opinyon sa aking sarili sa napakatagal na panahon. Mas komportable ako pagkatapos kong sabihin ito. Aha, eksakto. Magaan din ang pakiramdam ko. Tumawa si Lancelot. Pagkatapos ay sinabi niya, paano ito? Dahan-dahan tayong umalis sa pangunahing pamilya bukas ng umaga. Maaari mo akong hintayin sa ibaba ng Dragon Mountain na hindi kalayuan sa pangunahing pamilya.
Kakausapin ko Jack bukas at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Kung tutusin, sinabihan niya akong makita siyang mag-isa bukas ng umaga. Umunat ang Nuni Chad at nagtanong. Gabi na. Pupunta pa ba siya at tanungin ang kanyang na tungkol dito? Yun, hindi ko alam, pero pupunta pa rin. Knucklesin sinabi niya. Hindi pwedeng. Dan hindi na lang ako magpakita. Umiti nang. Dan mapait si Lancelot. Bumalik ka at matulog ng maaga. Sana. Dan ay Jack maaaring patuloy na umunlad. Kung siya ay maaaring lumaki ng matagumpay at maging ang Panginoon ng pamilya, mas mabuting mga araw ang nasa unahan natin. Pagkaalis ng grupo ng mga miyembro ng pamilya ng Branch, Jack dumating sa tinitirhan ni Nash. Pagbati, young master. Pagdating niya sa pintuan, dalawang binata na nagbabantay sa pinto ang malakas na sumalubong sa kanya, puno ng paggalang ang kanilang mga mata. Oo, salamat sa iyong pagsusumikap. Jack tumango siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Titi Jack pumasok sa kwarto, Jack narinig kong may kachat si Nash kay Joanne. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan at matamang nakinig. Joe, sorry sa nangyari sa inyong dalawa. Sa paglipas ng mga taon. Say, hindi ko. Alam kung paano ako makakabawi sa inyong dalawa. Kung walang sinabi sa Make ng Mayordoma, hindi ko malalaman na hindi mo natanggap ang perang ipinadala ko para sa iyo. Hindi ko rin alam yan Jack, hindi nakuha ang martial art technique at martial enhancement resources na ipinadala ko. Napabuntong hininga si Nash na nakahiga sa kama at nagpatuloy sa pagsasalita, hindi ko akalain na madaling gamutin ang lason ko. Hindi ako natatakot na mamatay, ngunit talagang natatakot ako na si Lily o ang iba ay gumawa laban sa iyo at Jack pagkatapos kong mamatay. Umiti ng mapait si Joanne at sinabing, Jack ay isang mahusay na anak, at siya ay napakahusay. Hindi niya ako binaygo. Hindi man niya natanggap ang mga bagay na binigay mo sa kanya, naging lucky pa rin siya ngayon. Talagang nag-aalala ako sa kanya sa loob ng 5 taon na nasa larangan ng digmaan, ngunit alam kong babalik siya ng ligtas at maayos. Gaya ng inaasahan. Bumalik siya at naging siya ngayon. Salamat sa iyo. Ikaw ang nagpalaki sa anak natin para maging napakahusay na tao. Inawakan ni Nash ang kamay ni Joanne sa pananabik habang nagtanong na may halong pagmamahal ang boses. Joe, galit ka ba sa akin? Kinamumuhian mo ba ang aking kawalan ng kakayahan ilang taon na ang nakalipas? Kabanata 1086. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Joanne. Bakit naman kita kamumuhian? Sabi niya. Naiinis ako sa iyo sa simula na susuklam ako sa kahinaan mo at kung paano hindi mo kami maalagaan. Dito, mamantong hininga siya at tumayo. Pero hindi na ako galit sa iyo. Alam kong mahal mo talaga ako at ramdam ko ang sinseridad mo, she continued. Naiintindihan ko rin ang pagiging walang magawa mo. Ikaw ang nasa ganitong posisyon kung tutuusin. At hinding-hindi kami papayag ng tatay mo at ng pamilya mo noon pa man. Bukod, bilang Panginoon ng pamilya, dapat mong palaging isaalang-alang ang pamilyang puti. Salamat, Joanne. Salamat sa pagiging maunawain at mapagpatawad. Namumula ang mga mata ni Nash. O baka ito ang parusa ng Diyos, na ako, ang Panginoon ng pamilyang puti, ay mamatay sa kama sa halip na isang larangan ng digmaan, dagdag niya. Nag-isip ako ng maraming paraan para mamatay ako, pero hindi ko akalain na malalason ako. Lumingon si Joanne at tumingin kay Nash, nakangiti. Huwag masyadong pessimistic. Jack's very skilled in medicine. Naniniwala ako na magkakaroon ng paraan para makahanap ng panlunas. Naniniwala ako na makakahanap siya ng paraan. Sa tingin ko, hindi ito magiging madali. Napakahirap na makahanap ng lason na maaaring matagumpay na magkaroon ng epekto sa isang chief practitioner. Ano ba ang isang chief practitioner na tulad ko? Ibig sabihin, ang lason na ito ay lubhang nakamamatay. Isang mapait na ngiti si Nash. Jack, malamang sinabi yon kanina para aliwin ako at para malaman ko ang totoo. Nasasaktan din ba kayong lahat? Malamang na alam ninyong lahat na walang paraan para makahanap ng panlunas sa lason na ito. Hindi ako takot mamatay, sa totoo lang. Kontento
nandito na ako dahil nakita kita at ang ating napakatalino na anak bago ako mamatay. Sok. Hindi ka ba masyadong sentimental para sa isang matandang lalaki? Walang inaasahan Jack pero pumasok sa sandaling ito. Pinag-aralan niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sumuko kay Fernando kahit sobrang seryoso na ng kalagayan niya, he said. Mahirap hanapin ang mga sangkap para sa antidote, ngunit kukunin ko ito. Alam ko na kung paano kita tretuhin. Hanggat nakukuha natin ang mga sangkap na iyon, ang antidote ay hindi magiging problema. Natigilan si Nash. Kailan ka dumating? Tanong niya Jack. Jack na tahimik sandali. Taglit siyang nag-isip bago nagsinungaling. Kakadating ko pa lang sa pintuan nang marinig kong binibigkas mo ang iyong mga paghihirap, pinag-uusapan kung paanong ang lason ay walang lunas. Napakalit ng pananampalataya mo sa iyong anak. Talaga. Ha? Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa paligid mo. Nagtitiwala ako sa'yo. Tumawa si Nash. Napaisip siya saglit bago sinabing, ay, tama. Bakit hindi ka pa natutulog, Jack? Dapat nandito ka para pag-usapan ng isang bagay. Bingo! May sasabihin ako sa iyo. Jack nakangiting sagot nito. Lahat tama. Babalik muna ako at magpahinga. Bibigyan ko kayong dalawa ng oras na mag-isa. Perba ang labi ni Joanne sa isang matamis na ngiti nang tumingin si Jack tapos umalis na siya. Ginamit mo ba ang cryo pearl? Tanong ni Nash pagkaalis ni Joanne. Ginawa ko. Ang mga resulta ay promising. Pinalot nito ng yelo si Fernando. Jack, iniangat ang ulo at umupo sa tabi ng kama. Ama, gaano karaming ikapo ang natatanggap natin mula sa mga pamilya ng branch bawat taon? Tanong niya kay Nash. Tumulo ng tuwa sa puso ni Nash. Kung Jack nagsisimula ng magpakita ng pag-aalala tungkol sa mga bagay ng pamilyang puti, tila balak niyang gawin itong sarili niyang pamilya ngayon. Kung hindi siya magtatanong tungkol sa mga usapin ng pamilyang White. Kabanata 1087. Napangiti si Nash. Well, 50% pa lang ang pinagbabayad namin sa kanila. Ngunit itinaas namin ito ng 10%. Sa mga nakaraang taon para sa pagpapaunlad ng pangunahing pamilya, kaya nagbibigay sila ng 60%. Walang paraan tungkol dito. Bagaman, ang mga miyembro ng pamilya ng branch ay kailangang gumawa ng ilang mga sakripisyo upang matulungan ang ilan sa amin na lumakas. Dito, bumalatay ang pagpapahalaga sa ekspresyon ni Nash. Magaling ang mga miyembro ng pamilya ng branch. Ang ikatlong elder mismo ang nagsabi nito, talagang naiintindihan nila kami at lubos silang nakikipagtulungan sa amin. Ibinibigay pa nga nila sa amin ang pinakamatapang na damo. Iniisip kong ibalik ang ikapo sa 50% pagkatapos na mas maging matatag ang pangunahing pamilya. Ito ay tulad ng Jack ay naisip na ito ay magiging. Ang third elder at Lily ay nagsisinungaling sa lahat sa pamamagitan ng pagkuhanang. Maraming mapagkukunan para sa pagpapahusay ng martial status para sa kanilang sarili. Kaya hindi mo kailanman nadagdagan ang ikapo pagkatapos itong itaas sa 60%. Hindi kahit isang beses. Jack tanong ulit para makasigurado. Hindi. Hindi nagdalawang isip si Nash bago sumagot, 60% is enough. Ang ibang malalaking pamilya ay nagbibigay lamang ng 50% sa kanilang mga pamilyang sangay. Minsan, ang mga tao mula sa pangunahing pamilya ay tutulong pa sa paghahanap ng mga mapagkukunan. Ngunit dito, nais naming tumuon ang lahat sa kanilang pagsasanay at lumakas. Kaya naman pinahanap namin sa mga pamilya ng branch ang mga mapagkukunan at ibigay sa amin ang 60%. Pagkasabi niya nun, na-realize din ni Nash na may mali Jack, hindi sana dumating sa kalagitnaan ng gabi kung walang problema. Bakit pa siya nagtanong ng mga ganyan? Isang kulubat ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ano ang iyong narinig, Jack? Tentative niyang tanong sa anak. Ano ang alam mo? Jack, iniangat ang kanyang ulo. Pare, kailangan mong ipanga ako sa akin na hindi ka mabibigo ni isang salita tungkol dito sa third elder at Lily. Huwag kang mag-alala. Hindi ako chatterbox.
I'm discreet enough para magtago ng sikreto. Umiti si Nash. Huwag mong sabihin sa akin na lihim nilang ginawa ang mga pamilya ng sangay na magbigay ng mas maraming mapagkukunan. Hula niya. Bakit sila huminto sa ilang sandali? Ginawa nilang magbigay ang mga pamilya ng branch ng 70% noon at ngayon ay itinaas na nila ito sa 80%. Ang mga pamilya ng branch ay halos walang anumang bagay para sa kanilang sarili at natatakot sila na ipagpatuloy namin ang pagtataas ng ikapo at hindi na sila makakaligtas noon. Ngunit pinananatili nila ang kanilang hindi pagsang-ayon sa lahat ng oras na ito. Tinabi nila sa akin ang palihim ngayon lang. Jack kay lubhang galit na galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi pwede. Galit na galit din si Nash pagkatapos niyang marinig ito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumigaw. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya na isang pag-agos ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Agad na natanggal ang kulay sa mukha niya. Huwag kang magalit, padre. Mahina ang iyong katawan ngayon. Ang gamot na ibinigay ko sa iyo ay maaaring supuin ang iyong mga sintomas ng ilang sandali, ngunit hindi rin nagtagal. Huwag kang magalit, baka lumala pa ang kalagayan mo. Jack, laking gulat niya nang makita niya ito. Mabilis siyang kumuha ng tisyo para panasan ang anumang bakas ng dugo sa sulok ng bibig ni Nash. Walang halaga ang dugong ito, anak, kapag inaalagaan mo ako. Napatingin si Nash. Jack, natutuwa. Kabanata 1088. Nang marinig niya ito, napuno ng init Jack puso ni. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako para gamutin ang kalagayan mo, nakangiti niyang sabi. Ngayon ay hinala ko na si Lily ang nagbigay ng lason. Nagpadala na siya ng mga assassin pagkatapos ko sa Middle Province. Sinong may sabing hindi siya gagawa ng ganito? Nagpadala siya ng mga mamamatay tao pagkatapos ka at ang 9th Patronum na nasa mabuting relasyon sa 3rd Elder at sa iba pa ay naghihintay na patayin ka sa pasukan. Higit pa rito, nakipag-ugnayan siya sa 3rd Elder upang kunin ang ilan sa mga mapagkukunan ng martial art para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtataas ng ikapo. Tilinaw nila ang kanilang pagkakaugnay sa harap natin. Jack nagpakawala ng buntong hininga. Magiging tanga ako para hindi maniwala kahit na pagkatapos ng lahat ng ito. Nainip niyang sabi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ama, sa tingin ko ito ay magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang 3rd Elder ay isang makapangyarihang chief practitioner. Ang tanging makakapantay niya ngayon ay ang unang Elder. Kaya naman wala tayong paraan para matanggal sila. At si Lily ay hindi rin palpak. Higit sa lahat, siya ang unang anak na babae ng pamilya Lagorio. Masisira natin ang ating relasyon sa pamilya Lagorio kung papatayin natin siya. Pumagsak ang pamilya Lagorio, ngunit hindi sila mahina. Kung mapapasabak tayo sa gyera, may ilang matatanda sa pamilya Lagorio dito na maaaring kumampi sa kanila. Kaya, Jack, nakakunot ang luho niya nang isipin niya ang sitwasyon. Talagang nadama niya na walang madaling paraan upang gawin ito. Kung sila ay tunay na lumaban, maraming mga katulong mula sa pamilya Lagorio sa pamilyang puti na maaaring pumanig sa kanilang orihinal na pamilya. Kahit na ang pamilyang puti ay nanalo mula sa away, ang magkabilang panig ay magkakaroon ng matinding dagok. Bukod pa rito, hindi naging nadali para sa pamilyang puti na lumaki ng napakalakas na sa wakas ay pamnayo sa gitna ng 8 shadow families. Kung sila ay pumasok sa isang digmaang pampamilya, malamang na mababawasan sila ng kaunting ranggo sa katayuan, na sayangin ang lahat ng kanilang nakaraang pagsisikap. Jack, tumnanggo siya bilang pagsang-ayon pagkatapos niyang marinig ito. Talagang matalino kang tao. Naintindihan mo kaagad ang sitwasyon. Mas mabuti siguro kung malusog ako. Sa totoo lang, hindi ako natatakot na patayin ang 3rd Elder at Lily at tiyak na hindi ako natatakot na mawala ang reputasyon at lakas ng White family. Kung nagawa na ni Lily at ng iba pa ang mga ganyan, ibig sabihin ay sabik na silang makita kaming lumaban sa pamilya Lagorio. Pero natatakot ako na lalaban tayo sa mga pamilya ng sangay. Jack never thought na mapapatingin si Nash sa bigger picture while holding his pain in. It made Jack suriin muli ang kanyang pagkatao.
Malamang na hindi naging madali para sa lalaking ito na maging Panginoon ng pamilyang puti upang gabayan ang pamilya. Hakbang-hakbang hanggang sa marating nila ang kinaroroonan nila ngayon at gumawa ng mahihirap na pagpili paminsan-minsan. Ngayon, ang mga pamilya ng sangay ay pinipilit na ibigay ang 80% ng kanilang martial resources. Kung ito ay magpapatuloy, ang galit at poot na namumuo sa kanila ay lalalim lamang hanggang sa umabot ito sa kumukulo at sumabog. Sa oras na iyon, ang lahat ay magiging magulo. Ang mga pamilya ng sangay ay hindi kapantay ng mga tao mula sa pangunahing pamilya, ngunit kung pipilin nilang labanan ang pangunahing pamilya ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay, ang pangunahing pamilya ay hindi makakayanan ng mga kahihinatnan. Higit sa lahat, ang mga miyembro ng pamilya ng sangay, gayon din ang mga puwersang nakalakip sa pamilyang puti, ay umabot sa halos 6 o 70%. Pare, huwag muna tayong kumilos. Magpapanggap na lang tayo na wala tayong alam. Mag-iisip muna ako ng paraan para mahanap ang antidote para sa iyo. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay malamang na mas malakas kaysa sa Third Elder. Hanggat gumaling ka, masupol man lang natin ang Third Elder. Jack tumahimik sandali bago nagpatuloy. Kung maaari tayong magdaos ng isang pulong para magkaroon ng responsibilidad na tumanggap at gumawa ng mga talaan ng mga ikapu sa iba. Ano sa tingin mo? Kabanata 1089. Pumunot ang noo ni Nash, malalim ang iniisip. Matagal bago siya sumagot. Magandang ideya, Jack, pero masyadong delikado. Kapag naibigay na natin ang responsibilidad sa ibang matatanda. Para bang alam na natin kung paanong si Lily at ang isa pa ay lihim na nangikil ng 70 hanggang 80% ng martial resources mula sa mga pamilya ng sangay. Kung alam ito ng iba pang matatanda, hindi tayo maaaring magpanggap na hindi natin ito napapansin. Dito, huminto sandali si Nash bago nagpatuloy. Kapag nalaman ito ng mga matatanda mula sa pangunahing pamilya, sa isubog ang kaguluhan. Papasok pa rin tayo sa isang digmaan. Jack bumuntong hininga. Pinag-isipan niya ito bago sinabing, kung gayon, bakit hindi ko lihim na iparating ang iyong mga opinyon sa mga pamilya ng sangay? Papatagalin ko sila ng 1 o 2 buwan. Ibabalik namin ang ikapu sa 50% pagkatapos mong gumaling. Ngunit mayroon akong ideya na magbigay ng ilang benepisyo sa mga pamilya ng sangay. Pakinggan natin. Natuwa si Nash pagkatapos niyang marinig iyon. Inangaan niya Jack ang katalinuhan at kakayahang manatiling kalmado. Naniniwala siya na ang pamilyang puti ay papasok sa panahon ng kasaganaan kung Jack tunay na naging Panginoon ng bahay. Tinabi sa akin ng lahat ng mga Panginoon ng mga pamilyang sangay na maraming mga Panginoon sa pakikipaglaban sa kanilang mga miyembro. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na martial resources, kaya mabagal ang kanilang pag-unlad. Jack ngumiti at umupo. Maaari nating hikayatin ang mga pamilya ng branch na pumili ng 2 o 3 kabataan na sa tingin nila ay may potensyal at hayaan silang maging miyembro ng pangunahing pamilya, patuloy niya. Masisiyahan sila sa martial resources na ginagamit ng pangunahing pamilya noon. Paano naman yon? Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kaunting pag-asa ang mga pamilyang sangay, at mapapawi nito ang kanilang hindi pagsang-ayon ng ilang sandali. Hindi masama. Bakit hindi ko naisip noon? Naningkit ang mga mata ni Nash. Ikaw ang mananagot sa mga bagong dating na ito. Paano naman yon? Tiyak na magpapasalamat sila sa iyo kapag lumaki na sila at malaki ang maitutulong nila sa iyo. Alam mo rin na ang pinakamataas na karangalan na maaari nating makuha ay ang makamit ang tunay na katayuan ng Diyos. Kung matutulungan mo ang ilan sa kanila na makamit ang tunay na katayuan sa Diyos, magiging napakalakas nila. Jack hindi nakaimik. Gusto lang niyang tulungan ang mga pamilya ng branch, ngunit kinuha ito ni Nash at ginawa itong pagkakataon para sa halip ay umakyat siya sa tuktok. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, tumango pa rin siya. Announce namin ito sa meeting bukas. Si Lily at ang iba pa ay walang gaanong masasabi dito. Bukod dito, ang mga tao mula sa pangunahing pamilya ay gumugol sa lahat ng mga taon na ito na nakatuon sa pagsasanay. Tunay na lumakas ang mga master na iyon, at
Mabilis silang umunlad, ngunit sa palagay ko ay oras na para maghanap sila ng mga mapagkukunan at kayamanan para sa kanilang sarili. Dito, Jack nagliwanag sa pananabik ang mga tampok ni. Naniniwala ako na lalakas lang sila pagkatapos maranasan ang totoong pagdanak ng dugo. Ang mga tao mula sa iba pang mga pangunahing pamilya ay lumalabas upang hanapin ang mga mapagkukunan, nakipag-away sa mga halimaw at espiritu at nagpupumilit na manatiling buhay. Samantol. Kung ang ating mga tao ay walang karanasan sa pakikipaglaban, magkakaroon sila ng malalaking target sa kanilang likuran kahit nasanayin nila ang kanilang sarili na maging mas mataas na antas kaysa sa kanilang mga kalaban. Laking pasasalamat ni Nash nang marinig ang sinabi ng anak. Tinapunan niya ng mataimtim na tingin Jack Tomaka. Hindi lang natin maiisip na itaas ang kanilang katayuan. Kung ganoon nga ang kaso, ang mahuhusay na kabataang disipulong ito mula sa pamilyang puti ay dapat talagang makakuha ng ilang Rhea World Practice. Kawakas, sinabi ni Nash, "Sige, Jack, susunod kami sa plano mo." Iaanunsyo ko ang dalawang desisyong ito sa pulong bukas. Mangyaring tulungan akong pangasiwaan ang mga pamilya ng sangay. Hayaan silang maghintay ng ilang sandali. Kabanata 1090. Magpahinga ka muna, Padre. Babalik muna ako. Jack tumango siya at umalis. Sige. Malaki na talaga ang anak ko. At sobrang mature din, mas mature kaysa kay Lance. Pagkatapos Jack umalis, nakahiga si Nash sa kama, nakasulat ang pasasalamat sa buong mukha. Kinaumagahan, nagsimulang bumalik ang mga miyembro ng pamilya ng branch na nagpalipis ng gabi. Parang normal ang lahat. Gayunpaman, walang nag-isip na si Hudson na nakikipag-usap sa dalawang anak na babae ng pamilyang puti sa isang pavilion ay talagang mamasdan si Lancelot na patungo si Jack Lugerny. Kakaiba. Bakit siya pupunta Jack Luger? Umalis na ang iba pang miyembro ng pamilya ng branch. Bakit hindi pa siya umalis? Bakit siya pumunta upang makita Jack sa halip? Nakakunot ang luho ni Hudson habang nakatitig sa likuran ni Lancelot, nakaukit sa kanyang ekspresyon ang hinala. Siya ay lubos na napahiya kahapon. Nais niyang pumatay Jack, ngunit hindi pa niya nagawang ilapat ang kahit isang daliri sa kanya bago siya maalis. Naisip pa niya iyon Jack ni Jijing huling kalaban sa mundo na maging kampyon at tagapagmana ng pamilyang puti. Yay! Sino ang nakakaalam? Malamang magdila siya Jack ang mga boda. Ang eye-locking iyon ang tagapagmana ngayon, kung tutusin. Alam ng lahat na ang guro ay hindi na mabubuhay ng matagal pagkatapos na magkaroon ng kakaibang sakit na iyon, Jack ay magiging young master pagkatapos. Maraming tao ang mangungulit sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng purple na damit ang nagsalita sa namasim na tono. No way about it though. Ang mga pamilya ng sangay ay nasa mababang posisyon. Siyempre, gusto nilang kumita Jack's favor para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya nila. Iniangat ni Hudson ang kanyang ulo. Totoo yan. Ang punk na iyon ay tagapagmana ng pamilyang White ngayon. Hindi natin siya dapat i-provoke. Lalagay natin ang ating sarili sa isang kawaila hilakbot na posisyon kapag siya ang naging ulo ng pamilya at nagtanim ng sama ng loob sa atin. Siguradong maghihiganti siya sa atin. Tama iyan. Hindi ko akalain na ang isang live-in in-law na tulad niya ay aakyat sa ranggo ng ganoon kapiles. Ano pa, hindi ko akalain na aagawin ng tagalabas ang posisyon ng tagapagmana kapag handa na kayong kunin ni Lance. Malamig ng ngiti ang sagot ng babae. Halata namang hindi siya nasisiyahan. Masyadong hindi patas. Pumaibot ang mga sulok ng labi ni Hudson. Wala naman tayong magagawa. Siya ang nag-iisang anak na lalay at ang nag-iisang anak na eye-locking ni Nash na magbot. Maraming matatanda mula sa pamilyang puti ang sumusunod din sa mga utos ni Nash at lahat sila ay naglilingkod sa kanya ng walang anumang pagdududa. Kung hindi lang siya ang nag-iisang anak, hindi siya kailanman naging tagapagmana. Baka hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumali sa kompetisyon. I'll actually admire him. Pag-isipan mo. Siya ay pinalaki sa mortal na kaharian. Ang isang tulad niyan ay dapat na may nakakabaliw na likas na talento. Tinong hindi maiinggit dyan.
Isang malit na ngiti ang ginawa ng isa pang dalaga. Hindi lang natin alam kung mapangunahan niya tayo ng maayos kapag naging master na siya. Kung tutuusin, malaki ang pamilyang puti. Ang pagiging master ay isang mahirap na posisyon. Nang mga sandaling iyon, dumating na si Lancelot Jack Lugerney. Samantala, Jack ay gumising ng maaga. Nakaupo siya ngayon sa ilalim ng isang puno sa hardin, humihigop ng tsaa mula sa kanyang tasa at naghihintay kay Lancelot. Pagbati, "Young Master Jack. Hindi ko akalain nagising ka ng ganito kaga." Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.